natin. So mahalaga po, mag-pap smear tayo. Baka meron ibang rason bakit nag-discharge. Pag nakita na natin po sa pap smear o pag-examine yung parang keso, di po ba? At yung malagkit ang discharge, parang gatas kondensada, panahon na po para maggamutan tayo. So, dito po sa atin, may dalawang paraan. Maglagay po ng tableta kada gabi sa loob ng puwerta, sa loob ng 7 gabi. Marami po tayong brand dyan ng suppository. Or, kung hirap pong maglagay, meron na pong naiinom na isang kapsula. Isang beses lang po. Okay? Tapos, mahalaga pa rin magpa-follow up sa inyong OB para makita po ang improvement. Doktora Michelle Compueso, Yes, ma'am. paano ko yung may yeast ay buntis? Pareho din ba ang gamutan? Opo, kailangan din pong maging, kasi magamot din po ang buntis na mayroong discharge. Sila rin po ay malapitin sa ganyan dahil nga po yung hormonal changes dala ng pagbubuntis. Nababawasan po yung asim ng puwerta. No po? Kasi yung infection, pag hindi rin po natin ginamot, ay maari po yung umakyat at ikahina po ng panubigan, no, ng baby. And then, saan po tayo mauuwi? Preterm labor, komplikasyon po, no? Iwasan yun. Kaya yun ang komplikasyon po sa buntis. Yes, dumako naman tayo dun sa bacterial vaginosis. Ano naman ang pagkakaiba niya sa yeast? Tsaka mas marami bang yun ang kaso? Tsaka paano nila malalaman? Okay, ganito po, Doc. So, kumpara sa yeast infection, sabi ko nga po, yung kulay na binanggit natin kanina, yung may kaakibat na simptomas, pangangati sa mga singit, ang sa yeast, walang amoy. Wala pong amoy. Ang sasabihin nila, yung kulay at yung pangangati. Sa bacterial infection naman po, ay dadaing nila, Dok, medyo hindi ko gusto yung amoy. Nalalansahan sila sa puwerta. Pag pina-describe po natin, anong kulay ng discharge sa underwear? Medyo madilaw, minsan nga medyo berde. So, ganyan din po yan, no? Nawala yung acidity sa vagina. So, yung mga mikrobyo na yan, na naturalmente naririyan lang sa labas, pero kakaunti lang po, ay biglang dadami. Dala na rin yan. Sobrang tapang ng mga feminine wash, kung ano-ano po ginagamit. Yung iba pa nga, Doc, yung gumagamit ng douche. Yung hindi po maganda yan. Kasi magpapasok lang po tayo lalo ng infection sa loob. Masyadong marahas. So pag naamoy po natin yan, ako, usually yan. Tapos pap smear din po. No? Importante sa babae talaga pap smear. At pag nakita dyan, nako, mukhang ano na nga, may pakitang ebidensya na may bakterya, gagamutin po natin yan. Then, dalawang choices din po. Maaring iinom po ang common na gamot, metronidazole. Iinom po tableta. At meron din pong maaring ilagay, puwerta din po. Kada gabi, 7 gabi. So, dalawang pamamaraan para mapuksa itong mikrobyo. At ganun din po yung abiso natin, no? Hindi masyado siyang connected sa mga yung mga high carbohydrates, sugary products.